Bagong post ni na Mami Min mga kasembreros at ni Kath, big revelation ito no sa kanila mga kasembreros. And then, tambalang Alden, ni na Alden at Nadine ay patataubin or tatalunin daw ang Kath Reed mga kasembreros na series. Yan at marami pang items sa vlog na ito. So, unahin ko ito mga kasembreros, yung dinner pala nila Alden mga kasembreros dun sa Siargao. Yung na-post ko yung isa sa mga pictures doon mga kasembreros. So nakaka-bless talaga no itong ginawa ni Alden dito kasi nagpe-pray talaga siya ng mga kasembreros kapag bago kumain no, parang boodle fight, parang semi-boodle fight pala yung ginawa nila dito mga kasembreros. So dito ay nag-video kay Alden no habang siya po ay nananalangin. So as usual, nagpapasalamat siya kay Lord mga kasembreros sa lahat ng blessings, no? Sa lahat ng grasya, sa lahat na nangyari mga kasembreros sa kanya at sa buong team ng Love Siargao mga kasembreros. So tapos may mga random photo siya no na kuha dun sa mga fans mga kasembreros na siguro part ng dining area or lugar doon mga kasembreros. So, grabe, no? All in one si Pops Alden, mga kasembreros. So, isa dito yung nagpadila pa siya, no? Para nakuhaan na lumabas yung dila niya, mga kasembreros. So, ang kulit at ang cute at ang nakaka-bless, no? Lahat-lahat na mga kasembreros. Nakaka-bless itong si Pops Alden, mga kasembreros. And hindi lang kasi ito eh. Nakita ko dati sa pulang araw niya pa na na-shoot dati mga kasembreros kapag kumakain sila, let's say may mga malaking kainan or may occasion mga kasembreros nakita. And before mag-start yata yung taping nila dati sa purang araw, talagang nanalangin no or nagpe-pray sila mga kasembreros sa set no, talagang hindi sila nahihiya mga kasembreros. And it's kasi yung guidance ni Lord, yun talaga yung pinakamahalaga sa lahat mga kasembreros no. Kumaga pa may blessing at approval ng Diyos mga kasembreros yung ginagawa natin. So kahit na ang trabaho mo ay sa anong field mga kasembreros no, talagang kailangan ng guidance from the Lord mga kasembreros or ng kanyang blessing talaga. So sobrang nakakatuwa lang. Tapos may isang pinost dito mga kasembreros, isang fan. Siguro part siya ng doon, part siya ng dito ng set nila or parang siya, parang fan ni Kailin mga kasembreros. Ang ginawa niya dito ay parang inedit nilang yung dito yung look test na pinost kahapon ng Love Siargao team mga kasembreros. Tapos kinat niya, tapos medyo may mga may mga konting patis no kay mga kasembreros, kay Kailin Alcantara at saka kay Choi Bumin. So parang siya, parang fan ni Kailin Alcantara sa TikTok mga kasembreros. So kung kaya yung mga ganap ni Kailin ay kanya rin pong pinapost mga kasembreros. Tapos isang fan din kagabi, hindi ko alam kung bago ito, as part ni Kath ng hindi ko alam kung bagong picture or photo na magiging part ng kanyang bagong endorsement shoot mga kasembreros. Nakasombrero siya dito yung parang malaking sombrero. Tapos ay parang nasa beach. Hindi ko alam parang siya, parang pinagtagpi-tagpi na collage mga kasembreros na picture ni Kath, pero the same outfit mga kasembreros. So pero abangan natin no, malalaman ko rin kung part ito ng kanyang bagong endorsement mga kasembreros or bagong taping mga kasembreros. Tapos yun, ito na pala yung pagbisita. So bumisita pala talaga ang mga bosses no or ang mga bossing ni Alden mga kasembreros sa Siargao. Parang grabe talaga yung support ni na ni na Ma'am Nit Gozon mga kasembreros no sa kay Alden. Every time na may ganap si Alden na talagang bumibisita sila, and they're really supportive kay Alden mga kasembreros, especially si Ma'am Tracy Garcia no. Pinapakita talaga nila yung kanilang support mga kasembreros kay Alden personally. So dito ay parang yun no, beso-beso at saka So ito yung time na bago yata sila or after na
mag-invite ng tawag dito ng Jimmy Sparkle Run no, sa May 30 mga kasembreros. So talagang napaka-supportive no, at saka mahal na mahal nila si Alden Richards talaga mga kasembreros. Tapos hindi ko to nasama nung nakaraan na anggulo mga kasembreros ni Kath no, na kung saan nagkaroon nga siya ng event sa Maggie Magic Sarap sa Pure Gold mga kasembreros sa World Trade Center. So ito yung time na parang pauwi na siya pero may mga fans pa na nag-aantay, tapos may mga napagbigyan siya, tapos yung iba hindi nakakaya mga kasembreros no, kung kaya dito sumakay na siya mga kasembreros sa kanyang kotse or sasakyan. So grabe no, lalaki ng bouncer ng ni Kath mga kasembreros. So mamaya pe-play ko to kung gusto niyo pong pakinggan yung mga boses dito no, mga kasembreros first hand. Tapos si Nadine, ang kulit ng caption nito mga kasembreros kasi may isang bata pala doon sa may Siargao. Parang siguro nadaanan lang siya. Nadaanan lang siya kasi naglalakad parati sina Alden at si Nadine mga kasembreros. So siguro ito parang napasegwehan na nung dumaan si Nadine, talagang binilisan niya mga kasembreros. Sabi ni Russell Tisioma, no, yun yung kanyang pangalan sa Facebook. Sabi niya, bongga ang anak ko, hulaan niyo kung sino siya. So tapos nga no, si Nadine mga kasembreros, tapos yung baby or yung si Totoy no, si baby boy na napasegwan niya, parang mata na lang niya yung nakalabas mga kasembreros sa camera no, kasi nga siguro nagmamadali dito si Nadine, tapos pinagbigyan niya si baby kiddo mga kasembreros. So kung kaya ay ang kulit no ang kulit ng caption ni Ma'am Rosel mga kasembreros. So bongga din ang anak niya kasi pinahulaan niya pa no, kung sino itong kasama niya, of course si President mga kasembreros. Tapos next item natin, si Alden naman ay may pinost dito no, parang siya, hindi ko alam kung fans or nagbabantay doon sa resort mga kasembreros. Tapos ang kulit ng kanyang caption pinost din ito ng Love Siargao, at saka yung isa naman ay si Sarah no, I am only Sarah no, sabing ganun mga kasembreros dito. Tapos yung sa isa dito, ang kulit ng kanyang caption kasi parang sinasabi niya, post ito ng Secret Siargao o Siargao Secret mga kasembreros, na parang lamang daw si Alden ng ilang paligo. Kasi nga sila yung legit na pogi daw mga kasembreros. Hindi, joke lang po. Parang ko lang na si Alden ay kasama niya dito itong kasama niya itong dalawang, hindi ko na alam kung siguro mga local residents doon mga kasembreros. So lamang raman ng paligo og height ining si Alden sa kuha baha. So Bisaya kasi na parang J mga kasembreros. So lamang nanda ng paligo at saka height itong si Alden. So ang kulit ni na kuya. Na nakapag-picture sila kay Alden mga kasembreros. So tangkad din ni Alden no, 5'11" mga kasembreros. So tapos maputi pa, and of course no, legit na pogi. Tapos may isang din dito, isang picture si Alden no, na naka-blue siya mga kasembreros. Pinost ito, hindi ko alam, baka may kasama siya dito. Parang pinuto lang yata okay. Hindi kasi naalala ko yung sa dito, yung sa kotse sila ni ate niya April mga kasembreros, pero hindi pala no, ibang pala to, ibang picture, ibang angulo ito mga kasembreros. So dito of course ay poging-pogi no, si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos major item tayo mga kasembreros, or isa sa mga major items, itong post ni Mama Min no, revelasyon ito talaga mga kasembreros. So ito po ay nagbigay sa akin ng idea na yun nga, wala talagang issue sina Mama Min at saka si Kath mga kasembreros, kasi nag-post si Mama Min kagabi ng pictures nila no, na kung saan ay maten sila ng Hip Hop International Competition no, na sumayaw sina Lexine mga kasembreros. So 2 hours ago, sabi dito ni
Mama Min sa kanyang caption ay mahaba, no? Mahaba yung kanyang caption. Sabi niya, Hip Hop International Philippines 2026, congratulations for bringing home another medals, no? Sa Yawata Junior Bronze Medalist Junior Division. So yun siya, no? Tapos we are very proud of for all of you. Your hard work, discipline, teamwork, and passion truly paid off. From the kids, coaches, and supportive parents, everybody deserves this celebration. So parang nag-celebrate sila mga. So you continue to inspire us with your dedication and love for dance. More competitions, more memories, more victories to come. Special thanks to Ate Kay, tapos si Kath, no? Tapos yun, revelation at revelation talaga ito mga kasembreros kasi yun nga, no, talagang okay na sila kasi tinag nila si Kath, and then ito na yung post mga kasembreros sa kanyang Instagram wall talaga ito mga kasembreros. Pwede niyo pong i-check yung Instagram niya, Mama Min mga kasembreros, kung gusto niyo po. Tapos ay random photos, no, nakuha at saka videos actually nakuha niya doon sa dito sa kanilang competition, no, ng kanyang apo na si Lexine mga kasembreros. Tapos meron nga dito parang nasa swimming pool sila, pero hindi ko na alam, parang hindi yata ito si Mama, sila Kiona Baby Kiona andun nila, of course, no, mga kasembreros. Hindi mawawala si Baby Kyo mga kasembreros sa ganap na ito because English speaking talaga si Kiona, no. Nakita ko yung video niya yung nakarang araw. Hindi ko na naisali dito, pero English speaking itong bata na ito mga kasembreros. Tapos yun, si Kath, tapos si ate niya Kay mga kasembreros, ayan dito, and then si ate niya Tin, of course, talagang nagpakita siya ng support, no, kaya nagkaroon ng panahon si Kath mga kasembreros sa dinami-dami ng kanyang ganap at saka lagari, no, mga kasembreros ng trabaho, ay nagkaroon na siya ng time sa kanyang family. And of course, no, confirmation talaga ito at revelasyon mga kasembreros para sa akin din and sa lahat naman nagsasabi na may issue siya, no. Kasi dati nagkaroon talaga tayo ng parang, alam mo yon, parang speculation na bakit walang ganap sa birthday, bakit walang post sa mga birthday at saka special occasions ni Kat, no, Mother's Day and so on. So wala, no, pero ngayon ay talagang malinaw na sa atin. Parang siguro ayaw na nilang i-depend, no, or parang i-base nilang parati sa pagpo-post, ganun-ganon. Kasi alam nila na i-issuehan na naman mga kasembreros, kung kaya mas pinili nila ng tahimik mga kasembreros, no, ang kanilang buhay during special occasions, kahit na sabihin mo nga. Parang hindi na yun yung standard nila. Yun parang gusto nilang sabihin mga kasembreros ang kanilang ginawa dito na yes, may special occasion, but that's not the Kahit ako, no, hindi ako pala post mga kasembreros ng na mga greetings sa kahit nanay ko pa yan, kasi ako talaga maka-personal talaga ako, no, talagang personal ko minamahal si nanay. And of course, nag-vlog kami ni nanay noong nakaraan na Mother's Day. Pero yan, when it comes to like magbibigay ng long message, no, talagang ganun, hindi po sort of vlog and trivia na lang ginawa namin ni nanay doon sa may Mother's Day nga mga kasembreros. So parang ganun. So kung hindi naman sukatan yun mga kasembreros, hindi sukatan ang pag-greet sa social media sa inyong relationship. Talagang nagulat lang tayo na parang nagbago ba, kasi diba dati parang sanay tayo na parati nagpo-post si Mama Min at saka si Kath mga kasembreros tuwing special occasions or may special occasions sa pamilya Bernardo. So ngayon lang talaga parang naiba, no, yung takbo ng kanilang ways or pamamaraan or methods mga kasembreros. Tapos next item natin, alam mo nakaka bad vibes itong isang sabi niya dito ay si nanay, no, mga kasembreros, parang issue siya kay Alden mga kasembreros. Nung nag-post daw si April sa kanyang Instagram story itong kanilang boodle fight nga mga kasembreros, na kung saan kumain nga silang lahat, parang dinner, no, mga kasembreros. May nag-comment dito, no, si Mercedes Resurrection, sabi niya, wow, kahit sa Siargao kasama siya, oh my God, wag mo pong hayaan matukso kahit sandali, maawa po kayo kay Alden, hindi na talaga may iwan. Ano ba yan, may asawa o pinsan, kuno paano nagalit na ang mga basher, isulat nyo ang big eyes nyo.
talasan na mapakiramdam. Ay nako po, sobrang sabi ito, talasan ang pakiramdam, ang pagkakamali at hindi na maibabalik. Lord, wag mo pang pabayaan kahit saglit lang si Char. Hindi ko lang kung against siya or basher siya mga customers na, pero siguro na hindi ko lang kung parang ini-issuean niya dito si si ate niya April at saka si Alden nga mga customers kung saan niya magpinsan ang magpinsan ang dalawang ito. Pero ang ginagawa niya ay para siyang parang ini-issuean niya na may relasyon daw, no? Si dito si Alden at saka si Alden at saka si ate niya April mga kasembreros, pero definitely wala kasi mag-ate nga sila mag-ate or magpinsan sila mga kasembreros. Tapos yun, isa sa mga major items din natin, no, mapapataob at matatalo ng Aldi na tandem ang ang Catherine or Kath James mga kasembreros. So ito based sa aking observation, hindi ako magiging bias. Although malaki na naman talagang hatak definitely no ni Ma'am Catherine kasi nga phenomenal box office cinema queen siya. Pero the way kasi na may isang video dito na isa sa mga encounter nung papasok or papunta na sina Alden sa may set or doon sa may mismong beach mga kasembreros. Grabe ang dami ng tao, parang iba yung feeling kasi, ma-feel mo yung atmosphere mga kasembreros na gustong-gusto ka ng mga tao publicly or gusto ka nila pero may konting may konting may konting ano bang term dun sa sa English, no? Para may konting withdrawal ng emotion or ng pagka-excite mga kasembreros, something like that. Para may hesitation, para may hesitation or reluctance siya mga kasembreros. Unlike kasi dito kina Alden at saka kay Nadine, parang yung mga tao talagang ipi-play ko ito mamaya, parang kulang na lang sundan sila sundan nila din sa set mga kasembreros at maging bodyguard sin po no, ni na Alden at saka ni Nadine mga kasembreros. Kaya masabi ko talaga na although sa Someone Someday ni na Kath ay alam mo yun, open din naman sila sa public pero hindi kasing open at hindi kasing public mga kasembreros itong kina Alden at saka kay Nadine nga mga kasembreros, no? Kasi nandun yung parang kagaangan ng loob ng mga fans, no? Hindi ko lang sure pero yun yung nararamdaman ko yung sa taping kasi ni na Kath at saka ni na James Reid, parang medyo may patago pa no? Parang ganun yung nakikita ko mga kasembreros. So siguro no, talagang yung setup ni na Alden, public place siya, no, tourist destination, so definitely marami mga tao. Pero yun talagang lang parang let's see nila, no? Pero yun yung nakita ko parang mapapataob talaga yung series ni na Kath mga kasembreros sa and ang kaibahan din kasi dito, pareho sila ipapalabas hindi sa national TV, no? Hindi sa prime time slots. Papalabas sila sa like yung kina Alden sa View, tapos yung kina Kath naman sa Netflix. So yung dito yung parang ratings parang hindi nag-matter mga kasembreros. Pero let's just wait and see, no, mga kasembreros, kung ano yung mga kaganapan. Pero nakita ko lang na parang ganoon, no, parang mas tinatangkilik or mas marami ang manonood or parang patataubin nga ng tandem na Alden ang Catherine mga kasembreros. So that's just my personal opinion or personal observation mga kasembreros sa dalawang tandem na ito mga kasembreros. So sina Alden and Nadine at saka si Kath at saka si James Reid nga mga kasembreros. So pero kayo, no, ano yung inyong nakita na na edge ng bawat tandem mga kasembreros kung kayo po ang tatanungin. So pero ito po ay aking personal personal observation mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine items. Ipi-play ko po itong kay Alden na dinudumog nga sila mga kasembreros. And then of course yung pag-pray niya, na pagpanalangin niya mga kasembreros, ipi-play ko rin po ito. And then yung sa ito yung kay Kath, no, kung gusto niyo pong pakinggan mga kasembreros itong pauwi na siya. Tapos ang ating Word of God mga kasembreros na sobrang
mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpahalang araw po sa bawat isa. For this food that's in front of us, make it nourishment to our bodies, and we pray for the people who doesn't have food on their table. Take care of them, Lord, and make use of us for us to be able to help them in our own ways possible. And thank you so much for all the blessings, for waking us up, for making every day possible, and for making every day blessed for all of us here tonight. In Jesus' name we pray, we lift up everything to you. Amen. Amen. Make a walk. Grabe na tao. Tama sila Krisya. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasambreros. Ang title natin ay Ang Mga Batang Isisilang Pa. Napakaganda po nito, sana pa ipatapusin natin. Psalms chapter 78 verse 6, that the generation to come might know them, that children would be born, that they may arise and declare them to their children. So napakaganda nito, mga kasambreros. Yung mga batang isisilang pa. So alam niyo po, nung tumanda tayo, actually tayo nung nagkaedad na, nung 20s, 30s, parang doon mo na realize na ganito pala kahirap at saka challenging ang buhay, no, mga kasambreros. So kagaya ko, no, nung syempre tumanda na yung lolo ko, naisip ko na nung pagtanda ng tao, kailangan din pala ng mas maraming finances, hindi naman medication kasi sa awa ng Panginoon ay wala pong maintenance ng aking lolo, mga kasambreros. Pero mostly, no, 99-98% ng mga matatanda actually ay mga may maintenance, no. Kailangan parang the more that we are getting older, mga kasambreros, the more finances, the more help that we need or support from our family. So kung hindi ka nag-prepare nung bata ka pa, so mahihirapan ka na suportahan yung mga needs, no, ng iyong pamilya. So kasi habang tumatanda yung ating lolo-lola, so may mga sumusunod din naman ng mga apo, no, yung mga isisilang pa ng ating mga kapatid, ng tayo mismo, no, kasi mga anak tayo and so on. So doon ko na realize na ganito pala, no, yung mga from generation down to a cycle of generation, down to a cycle of another generation, may isisilang pa. So doon ko na-realize na talagang mahirap pala talaga maging mahirap, mga kasambreros. So kung kaya habang bata pa tayo ay talagang kilalanin natin ang Diyos, no? Nasa Kanya natin makahanap ang pag-asa, kay Lord Jesus Christ natin makita yung tamang direksyon ng buhay, yung tamang uri ng pamumuhay, mga kasambreros. So kay Lord lamang natin, or kay Lord Jesus Christ lamang natin sila mararanasan, mga kasambreros. So it's really important na habang bata magbasa ng Biblia, no, manalig sa Kanya, mga kasambreros, and so mga kasambreros, no, kasi ang mga bata, pag hindi mo yan tinuruan ngayon ng salita ng Panginoon ng tamang asal, hindi mo yan disiplinahin sa ng tahanan, iba na yung ituturo ng social media, iba na yung ituturo ng kapitbahay, ng mga tropa nila, kasi lalo kapag mga talagang lulong sa cellphone, no, yun yung uso talaga ngayon, yung mga kabataan talagang laro sa cellphone, mga kasambreros. So yun po yung yung mga talamak talaga ngayon sa kabataan, no, sa mga susunod na generation. So hindi nga natin alam kasi ang laki ng pinagbago talaga from 90s hanggang ngayon. Talagang ang laki ng pinagbago ng uri ng pamumuhay ng tao, mga kasambreros. And we never know yet, no, kung ano pa yung mga great changes na mangyayari sa susunod na 10 years, no, sa susunod na 5 years, no, sa susunod na 6 years, mga kasambreros. Kung kaya we have to be ready sa ating support system sa loob ng tahanan, mga kasambreros. So yun siya, no. So dito
ay sa mga susunod o mga isisilang pa mga kasembreros, si Haring David ay yung tinutukoy niya dito na them or sila ay yung mga batas, no, or ang mga salita or holy scriptures ng Panginoon mga kasembreros, kasi sa verse 1 yan, I give ear my people to my law, incline your ears to the words of my mouth. So yung salita ng Diyos mga kasembreros, no? So ito yung sasabi niya dito na yung generation, yung mga susunod na maisisilang pa ng mga kabataan, yung mga susunod na generation mga kasembreros ay nawa ay makilala, no, nawa ay malaman nila mga kasembreros yung mga salita, no, mga words at holy scriptures ng Diyos mga kasembreros na mababasa at magpapag-aaralan natin mga kasembreros sa Holy Bible. The children would be born, no, ito yung mga sisilang pa mga kasembreros, no, that they may arise and declare them to their children. So ito yung panalangin at saka panalangin ko rin mga kasembreros, panalangin ni Haring David, and same prayers ito or same prayer ng mga Christian parents, mga Christian family and Christian parents sa kanilang mga anak and sa mga susunod pang generations na ipakilala talaga mga kasembreros ang banal na salita ng Panginoon, because ang mundo ngayon ay talagang hindi mo na maalam kung ano yung totoo at hindi, no, as long as hindi ka talagang clever, hindi ka wais, no, hindi ka knowledgeable mga kasembreros, ay madali kang mapapaniwala ng mga information na iyong makakalap sa Facebook, sa TikTok, no, sa Twitter, sa Instagram, and so on. Kasi may mga editor na rin ng picture, no? Na-edit na yung picture, na-edit na ng video, no? Talaga kasi ano na ngayon ang tawag dito, ang sikat talaga yung vlogging era ngayon mga kasembreros. Talagang halos lahat ay nagiging vloggers na kasi nga nagiging source na rin ng income mga kasembreros ng mga tao. Dati nga pag nag-harvest ng mga produkto sa farm, no, dito mga kasasabi ng nanay ko, pag nag-harvest dati ng mga gulay sa gardens, dito sa sakahan or sa bukid mga kasembreros or sa taniman, yun lang, no, kung ano lang benta, kung magkano lang yung benta ng binenta nyo na mga gulay at saka mga prutas, for example, yun lang. Pero ngayon may extra na, no, kasi may vlogging na bago habang nag-harvest, habang gumagawa mga kasembreros sa farm or sa garden, ay binibidyohan muna, no? Or binibidyohan habang ikaw po ay nag-harvest or kung ano mang ginagawa mo sa iyong hardin mga kasembreros, which is dapat na ipinagpapasalamat ng tao sa Diyos mga kasembreros, because naging way din po yung vlogging na maka-cope up sa ating financial needs mga kasembreros, maka-add up ba, no, makadagdag doon sa ating pambayad sa mga bills, no, at saka sa mag-support ng needs natin financially. So yung mga tao lang talagang minsan may nakita ko na parang nasobrahan na ng tao dito, nasobrahan na sila sa subsob, no, sa pagbablog mga kasembreros without knowing. Parang they don't take time para magpasalamat sa Diyos na, Lord, maraming salamat sa camera, maraming salamat sa internet, maraming salamat sa vlogging job, no, kasi ganito ganyan. So yung iba talaga so yung iba naman ay ginagamit nila, no, kunwari nakaka-income sila, so ginagamit nila sa pantulong sa mga pamilya and sa mga tao na nangailangan, nakilala nila mga kasembreros. So dito, ang mga batang isilang pa, no, talagang mahalaga mga kasembreros na turuan sila ng tamang asal at salita ng Diyos, of course. Psalm 78 verse 6 conveys an important message about the significance of passing down knowledge and wisdom from one generation to another. Here, the psalmist is emphasizing the urgency of teaching children about the mighty acts of God. So yun pa, no, apart from the words mga kasembreros ay yung mighty acts of God. So ano yung nagawa niya, no, from the past and even sa present and even sa mga susunod pang mga taon at kasi walang katapusan, no. Niisip natin mga kasembreros nung time ni na Albert Einstein, ni na Jose Rizal, no, hundreds of years na yung nakalipas, pero talagang buhay pa rin ng Diyos mga kasembreros. So yung mga presidents ng mga bansa, no, yung mga great leaders ng mga bansa na namatay na sila lahat mga kasembreros, and yet our God in His Word is alive mga kasembreros.
So, ganun po ka-mighty, no? Ganun po ka-powerful ang Diyos natin. The verse mentions the need for future generations to know the stories and teachings of their ancestors, particularly the amazing deeds of God that they witnessed. This is not merely a suggestion, it is an imperative for us to ensure that the truths and lessons learned from the past are shared with those who will come after us. So kailangan hindi daw siya request, no? It's a command, mga kasambreros, na dapat ituro natin at ibahagi. Kung pa ikwento natin yung mga nagawa ni Lord sa time ni Moises, sa time ni Joshua, sa time ni Ezekiel, sa time ni na Adam and Eve, sa time ni na Abraham, ni na Isaac, ni na Jacob, and so on, mga kasambreros. So there are so many wonderful deeds, mga kasambreros, na nagawa ang Panginoon, and still He is doing, because He is a God of miracles, no? Kung pa He's doing miracles every day, mga kasambreros. That's part of His agenda. Okay? Kung agenda natin ay makaka-cope up, makaluto, makakain, makatulong, makatrabaho, yung agenda ng Diyos ay gumawa ng mga miracles and wonderful things, mga kasambreros, sa kanya mga tao at sa mga pinili niya mga tao. And hindi lang naman yung mga hindi lang naman yung nabuhay yung patay, hindi yung mga miracles, mga kasambreros, hindi lang naman yung gumaling yung may cancer agad, no? Talagang nakita yung bulag, nakarinig yung bingi, na kapag gumaling yung ketongin, and so on. Hindi lang yun, no? Hindi lang yun, mga kasambreros, no? Nanalo ka hindi naman nanalo sa jackpot kasi yung sugal ay masama. Yung parang nahulugan ka ng pera mula sa langit. So hindi yung mga ganong miracles, no? Sometimes they come in small packages. Okay, yung nabuhay pa tayo, nakagising pa tayo, no? Let's thank God, mga kasus, because it's miracle, no? Kasi hindi lahat ng tao nakakagising sa umaga. May mga iba na hindi nakagising, mga kasambreros. So kung kaya napakahalaga, mga kasambreros, na magpasalamat tayo na nakagising pa tayo sa umaga before we open our mouth, our eyes, mga kasambreros. Magpasalamat tayo sa Diyos because He again gave us another chance, mga kasambreros, para mabuhay sa mundong ito. The foundation of our faith and understanding of God can significantly influence the lives of our children and their children too. If we choose to share our experiences and knowledge, we effectively arm future generations with the spiritual wisdom that can withstand the trials and tribulations they may face. It emphasizes that storytelling and shared experiences are vital for our faith journey. So ganun siya, mga kasambreros. Napakahalaga talaga kasi kung wala magkukwento, sino, no? Maybe yung sa simbahan, papa-attend natin sila sa mga anak natin, papatin natin sa simbahan, which is definitely important din, mga kasambreros, no, and helpful. Pero sa ating tahanan, okay, kailangan yung pagbabasa ng Biblia, hindi lamang siya nangyayari sa loob ng simbahan. Most importantly, kasi araw-araw tayo nasa tahanan, nasa bahay, mga kasambreros. So dapat yung devotion, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, ay dapat ginagawa natin yan araw-araw talaga, mga kasambreros, no, sa ating tahanan. Or kung saan man tayo, no, kunwari na mga sundalo tayo na assign sa gantong lugar. So we should do it in every way we can. No, kung find ways tayo. We find ways, mga kasambreros, para makapagbasa at makapag-aral ng kanyang salita, mga kasambreros, and of course apply it sa ating buhay in general. So ganoon po siya, mga kasambreros, kasi yung application ay dapat na magmula, mga kasambreros, sa ating sarili mismo, so that magagaya tayo ng mga anak natin, no, at saka mga future na mga magiging future leaders and future na mga miyembro ng pamilya, mga kasambreros. So mahalaga, no, sa mga isisilang pa, no, kailangang ituro natin sa kanila, mga kasambreros. Alright, silang po sa ating Word of God, ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, yung spirit of pagpapasa ng salita ng Diyos at ang kanyang mga kabutihan at nagawang mga miraculous and wonderful things noon, ngayon, at magpakailanman sa mga susunod na generation. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.